Okay guys, nag-unbox tayo ng ano. Buksan natin itong ano ba ito? Ito dito to eh. Ito dito sa may repellent sa mga mosquito. Okay guys, ito guys, charger ng cellphone to, no? Yan o. Yan, so, natin. Tapos charge natin si tablet. Okay, natin. Yan. Okay, 5 volts to. Guys, 5 volts. Okay, yan siya, nag-charge siya. Pero hanggang ganyan lang ata yun eh. Pangit naman yung. Okay. Ngayon 5 volts to guys. Itong cable na to guys. Ang gagawin niya kasi from 5 volts. No? 5 volts to, no? Hindi ko alam kung nandiyan yung USB meter natin eh. Be, from 5 volts yan guys, zoom ko 4.9 volts. Okay, yan siya. So nakaka-charge siya ng mga cellphone. Ngayon i-unbox natin tong anong to, ito. Okay. Ito guys. Itong USB cable na to guys, ang ginagawa niya is kino-convert niya yung ano. Hindi ko alam kung lalabas dito eh. Kino-convert niya yung 5 volts. Okay? 5 volts to yan, 8.4 volts. Okay, dadaan siya rin sa kable na to. So, bakit ko kailangan ng 8.4 volts? Kasi guys, naalala nyo yung ginagawa kong electric fan. Ito. 7 volts yung battery nito eh. 7.4, diba? Ito yung battery niya. Oh. Okay. Yan, ang battery niya. 7.4 volts. So, kailangan ko ng mataas na voltahe, 8.4 volts susunod sa kanya para ma-charge itong battery nito. Kasi hindi natin siya pwedeng i-charge gamit yung 5 volts. Hindi siya magcha-charge kasi 7 volts ang rated niya. Unless, bababa siya ng more than 5 volts. Halimbawa, maging 4.4 volts para ma-charge siya ng 5 volts charger na tulad ng pang cellphone. So, which is hindi mangyayari yung pagkagantong baterya mo. Ibig sabihin, totally drain na drain nyo. Kahit pag totally drain to, mga 6 volts lang eh. Ganun eh. Okay, hindi pa pwede mangyari. Ngayon, ito ang gagawin natin. So, titignan ko kasi ito, connected naman na yata ito lahat. Hindi ko sure. Pero, sasak natin dito. Sa 5 volts. Hindi ko alam kung ano mangyari. Pero, tignan natin ang voltahe. Makukuha naman natin ang voltahe yan. Yan guys, nag-iilaw na siya, no? So, kung makikita sa USB meter natin, 4.9 volts pa rin. Okay, 4.9 volts. Okay guys, yan na 4.9 volts. Ito yung tester natin, no? Okay. Testingin natin siya ngayon kung anong lumalabas dito sa voltahe niya. Okay. Negative natin yung labas. Okay. Positive loob. Yan guys. Oh. Kita nyo?
Okay guys, nakita nyo naman, no? Kahit isuzoom ko siya, oh. .9 sa kabila sa USB meter natin. 8 volts dito. 8.5. Di ba? Yan yung ginagawa ng USB cable na yan, guys. Ang ilalabas ng supply natin doon is 4.9. Ang ilalabas ng USB natin is 8.5. Okay, so legit to, no? Ngayon, tetestingin natin, guys, kung mapapaikot niya itong electric fan. Kasi alam ko connected naman na lahat dito. Ayan, guys, sasaksak ko. Ayan, guys. Nakasaksak na siya. Hindi ko lang alam kung under siya. Wala. Hindi pa ata connected to, guys. Ayan, guys. So wala pa siyang battery, guys. Ito yung battery niya. Tanggalin ko. Wala. Okay. Saksak ulit. Okay. So ano ibig sabihin yan, guys, pagka gumagana siya rito, guys? Anong ibig sabihin? Ang laking electric pan nito, guys, di ba? So meaning lang yan, guys, ganito. Ito, guys. Since ginawa ko to para pang camping, di ba? So guys, to power bank. Di ba? So sasaksak ko lang siya dito, power bank. Tingnan natin yung sinasaksak, nilalabas ng power bank, no? Ayan, 5 volts, guys. Nakikita nyo naman, oh. Linaw, 5 volts. Sasaksak natin tong USB na to. Ayan, guys. Saksak natin doon. Guys, umikot na. Diba? Yun ang kagandahan yan. Gamit lang yung power bank, mapapaandar yung electric fan. So, ready for camping ka na. Pwede rin dito, guys, yung solar, ha. Okay? Yan, guys, tanggalin ko. Tatay yung electric fan. Okay? Saksa ko. Buhay electric fan. Okay? Yun lang, guys. Maganda to, guys. Itong anong to. Digit. Okay? Sana may natutunan kayo. Kung wala man, share nyo na lang. Follow na rin. Okay? Pero sa tingin ko naman may natutunan kayo. Okay? Peace out.